Ang malunggay ay sobrang masustansya. Kaya ang tawag natin is tree of life. Miracle tree siya. Bakit? Maganda siya sa blood sugar, fatty liver. Pwede siya sa menopausal symptoms sa mga babae. Prostate health, erectile dysfunction, fertility ng sperm. Maganda sa puso. Maganda pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood pressure, pampaganda ng kutis. Antioxidant siya. Anti-inflammatory siya. Napapatay niya yung fungi, cancer, and tutulong siya sa heart diseases. Maganda rin siya sa rheumatoid arthritis. Payat pa. May vitamin C pa. Anti-asthma siya. Anti-ulcerative colitis. Yung 9 essential amino acid na hindi natin ginagawa sa katawan, dapat kakainitan niya sa labas. Nakikita ito sa malunggay leaves. Bonus pa, anti-aging pa siya. Kulang ang vitamins natin. Kulang ang minerals natin sa mga mamamayan natin. Pero may malunggay tayo, hindi natin pinapansin. Eto do, baka naman too good to be true. Meron bang risks or potential na bad effects to? Maganda siya. Pero, Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon medyo magte-take muna tayo ng break sa pag-uusap tungkol sa sakit ng katawan, therapy, ganyan. Kasi napansin namin, isa sa mga klase ng topics na nagugustuhan nyo ay yung tungkol sa nutrition, yung supplements, tamang pagsusupplement, pati yung mga natural na paraan para gawing healthy yung katawan. So today, pag-uusapan natin ang isang halaman na sobrang daming health benefits. At yan ang tinatawag na moringa. Kung di mo pa narinig yon, yan din naman yung alam nating malunggay na napipitas lang natin sa mga puno ng kapitbahay natin. And today, to talk about this, masasabi ba nating wonder plant siya, is Dr. Anthony So. So Doc, diretsahan na tayo. Bakit ba napakaganda ng malunggay at dapat natin kainin palagi? ang moringa or moringa oleifera or malunggay, miracle tree siya. Bakit? Maganda siya sa blood sugar. Tapos insulin resistance lang, parang fatty liver. Pwede siya sa menopausal symptoms sa mga babae. Tapos para sa lalaki, prostate health, erectile dysfunction, Talaga? fertility ng sperm. Tapos yung para mabilis yung paggagalaw ng mobility ng sperm. Maganda rin sa puso, maganda pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood pressure, pampaganda ng kutis. Ang dami, no? Nabasa ko rin, Doc, mayaman daw sa vitamin C kahit hindi maasim. Totoo ba, Doc? Tama. Miracle tree nga siya. Buo yun lahat. Pati puno, bark, pati yung dahon, pati yung stem, pati yung seeds. Tapos ang pods, ang tinatawag niyang pods, di ba yung mahaba yun mga 1 to 2 feet yan Yung parang bunga niya na, Oh, Doc. bunga niya, oh. Yung seeds, pwedeng kainin. Tapos yung pod, yung bahay ng buto, pwede rin kainin. Talaga, Doc. Oh. Ang pinaka-healthy dun lahat, ay ang pinaka-nutrition yun is yung dahon. Kaya nung active pa rin naman sa boxing, pero nung prime niya, si Pacquiao, sinashare niya tinola ang isa sa mga pagkain niya araw-araw, tapos syempre maraming malunggay yan. Kaya pala, yan ang sekreto ng pambansang kamao. Ay, pwede natin gayahin. Pwede nating gayahin, Doc. So, Doc, malunggay. Malunggay. Alam nating lahat. Yes. Nasa tinola ito. So, ang alam natin, yung dahon, pati yung stem, di ba? Yes. Itong ngayon ko lang narinig na yung parang bunga niya. Kasi sa amin, may malunggay kami sa bakuran namin nung lumalaki ako. Nakikita ko, natutuyot lang yung bunga tapos nahuhulog lang hindi ginagamit. Paano ginagamit ito? Yung malunggay plant, yung leaves nga, very healthy. Pero yung pod na yon, yung lalagyan, chop-chop lang yon. Tapos niluluto mo na lang yon. Siya lang ang mas mataas ang vitamin C kaysa sa dahon. Yun lang. Mas mataas. Tapos next time magawa tayo ng isang episode tungkol sa malunggay seeds. Very healthy din yun. Malunggay seeds. So, pero yung husk niya, Yung husk niya, yun, sa pala. mas mataas ang vitamin C niya, 125%. Isang cup nun, 125% ng vitamin C. Sobra-sobra pa sa daily requirement natin. Para ka nang nagkalamansi Diyos na. Yun. Pero kung ayaw mo nang maasim, dito ka sa malunggay. Yung bark, Doc, na mention nyo rin, kinakain din pala yun? Yung bark kinakain, kaso lang syempre mas hindi siya napag-aralan mabuti at may mga ibang part na hindi maganda, kaya nga yun, dahon tayo or yung seed or yung husk. So, Doc, ayun, well, ako, ang alam ko lang sa malunggay na dish, yun na, tinola. Pero dito sa Pampanga, I'm not sure kung may equivalent siya sa ibang lugar. Sabihin nyo na lang sa comments.
Pero ang tawag dito sa Pampanga dun sa dish na yon, swam mais sabi nila na may corn siya, Tama. para siyang sabaw tapos Saras nun. may malunggay. Oo, Sarap, oh, di ba? yes, yes, yes. Lalo na yes. kung yung kinakain mo medyo maalat, siya medyo neutral yung taste niya, magandang compliment eh. Mm. Kung may alam kayong ibang mga recipes pa ng malunggay, Tama. share nyo lang sa amin sa comments. So, Doc, alam na natin yan na magandang i-consume. Ano po exactly yung benefits? Kanina na-mention nyo. Mhm. Halos buong katawan pala meron. Ako, Yeah. initially, alam ko lang vitamin C. Pwede nyo bang i-share in more detail Yeah. yung mga benepisyo? Okay. Siyempre, ito, number one, used in traditional herbal medicine. Thousands of years na yan. Okay? So, ito yung mga 7 benefits ng malunggay na supported by scientific research to ha. May mga iba sa animal studies, may mga iba human studies. Okay? Number one, ang malunggay ay sobrang masustansya. Kaya nga ang tawag natin is tree of life. Kasi sobrang nutritious niya, sobrang daming benefits. In fact, yung mga researchers, tinitingnan niya, 90 ang bioactive plant compounds niya na pwede niyang awayin ang oxidative stress. Antioxidant siya. Anti-inflammatory siya. Napapatay niya yung fungi, cancer, and tutulong siya sa heart diseases. So, number one, sobrang nutritious siya. Tapos, di ba, sa katawan natin, kailangan natin ng amino acid. Yung 9 essential amino acid na hindi natin ginagawa sa katawan, dapat kakainitan niya sa labas, nakikita ito sa malunggay leaves. Yung mga amino acid para sa ating muscles, Correct. saka ating mga protein synthesis para sa ating katawan. Kaya pala yung mga muscle ni Pacquiao, Yun. talaga, pangmalakasan. Akala nila dati, nagpe-performance enhancing drugs siya. Akala ng mga Amerikano. Oo. Ang totoo, hindi lang nila alam yung malunggay na. Saka tinola. Tsaka Tinola, ang dami pang collagen doon. Oo nga. Oh, yun. Oo nga. Tapos, so, sa isang cup of fresh leaves, na isang cup na chopped leaves na 21 gramo yun eh. Okay? Makikita mo, vitamin B6, 19% ng recommended daily allowance. 19% na siya. Tapos yung vitamin C, 12%. As to compared mo pa yung pod yung lalagyan ng seeds ng moringa ay 125%. Yung dahon, 12% lang. Pero okay na yun. So, napakaganda, Doc. Na-mention nyo kanina, number 1, antioxidant. Yes. Lumalaban sa mga masasamang proseso sa loob ng katawan. Yeah. Nagka-episode tayo niyan. Yes. Tingnan na yan eh. Apa. Pangalawa, yung inflammation na Yes. unot dulo Yeah. sa ating yes. sakit, nilalabanan niya. And then, yan pa, yung vitamins na C. nagbo-boost ng immune system Yes. natin. No? Tama. Tapos, di ba, sinasabi ko, ayoko magbigay na ng reseta ng calcium. Kasi calcium nakakabarado sa puso. O ito, may calcium to. Natural, yon ang maganda. Tapos, di ba, katulad din ng calcium, ayaw ko rin magreseta ng iron. Kasi nagbabarado rin sa puso. Ito rin may iron. 11% ng recommended daily allowance, meron siya. Wow. So, para sa mga iron deficiency anemia, yun. Tapos, meron siyang vitamin B2. 11% ng RDA, meron siya. Vitamin B2. Ang B2, maganda siya sa yung carbohydrate synthesis, saka yung nagpapagawa rin siya ng glutathione sa ating katawan. So, sabi nyo, the best antioxidant ang glutathione. Isa sa, pinakamaganda. Then, meron pa siyang vitamin A na maganda sa bata natin. Tapos, may magnesium pa siya. Na 8% ng RDA natin kuha na niya. Na-mention nyo dati, Doc, magnesium, napakagandang nutrient sa mga babae. Lahat. Kasi, hindi tatakbo ang katawan natin na enzymes, ng 300 enzymes sa ating katawan, hindi tatakbo kung wala yung magnesium. Tapos, meron pa siyang 46 antioxidant. 46, ang dami, antioxidant, 46, na mas mataas pa kaysa sa mga matcha. Yun, 46 antioxidant. So, then, di ba, ang antioxidant, importante to sa paglalaban sa free radicals. Naisip ko lang bigado, yung malunggay. Kasi lagi, tayo mga Pilipino, ang hilig nating i-down yung sarili nating bansa. Laging mababasa mo, puti pa dito sa ganyan. Pero alam mo, Doc, kung meron blessing ang Pilipinas, yung malunggay. Kasi kahit saan tumutubo, Doc eh. Kahit sa subdivision, sa barangay, tutubo. Tapos sobrang low maintenance, Doc. Itanim mo lang, tumubo. Minsan nga, hindi mo dinidiligan, lalaki ng lalaki, Doc. Tama. Tapos, libre. Libre yung wonder plant na nutritious. Sa bilis nga magdahon nito, Doc. Yes. Kahit kunin mo yung sa kapitbahay mo, hindi siya magagalit sa'yo kasi bilis Tama. mapalitan eh. Yung nga, kasi itong sa bansa na to, kulang ang vitamins natin, kulang ang minerals natin sa mga mamamayan natin. Pero may malunggay tayo, hindi natin pinapansin. Oo nga. Sa Amerika, parang sa Florida o sa isang dalawang parte lang o tatlo, konti lang parte ng Amerika na tumutubo ang moringa.
Kaya nga sobrang inggit na inggit sila sa atin. So, parang mahal na mahal yung moringa sa kanila. Dito sa atin, murang-mura. Sobrang blessed nga tayo sa malunggay tree na yun. Tama, Doc. Makes sense. Sa Florida kasi medyo island climate yung nila, datingan nila parang sa atin ng konti. Oo. So, yung nga, number 2, mataas ang antioxidant level niya. Okay? So pag mataas ang antioxidant level is lalabanan niya yung free radicals. So, yung mga, kasi ang free radicals, unstable yan eh. Nagkakos yan ng chronic diseases, diabetes, heart disease, dementia, cancer. Itong malunggay, nakakatulong. So, tinutulungan pa niya hanggang cellular level. Proprotectin yung DNA natin para hindi magkaroon ng problema. Gano'ng kaganda yung 46 antioxidant niya. Tapos, ang bonus pa, anti-aging pa siya. Wow. Yun ang maganda. Oh, yun na. Lalo na sa audience natin, kilala namin kayo, yung mga video namin tungkol sa skin, sa anti-aging, gusto nyo yun. So, kung meron gulay na dapat kainin nyo palagi, malunggay, ayon kay Doc. Tama. Yung mga flavonoids, maganda siya. May quercetin siya. Yung quercetin, mataas yung sa sibuyas, yun, maganda. Pero itong malunggay, merong quercetin. Tapos may myricetin. Yung myricetin, ito nakikita sa grapes. Pero dito meron siya. Alam mo para saan yung dalawang yon? Pampababa ng BP. Wow. Sabi sa siyensya na sa researches na kapag kumakain ka ng isang buwan na araw-araw, na bumababa ang BP ng mga at yung systolic sa diastolic bumababa pag stage 1 hypertension ka. Dapat pala dalasan natin, Doc. Yun. Tayo sa trabaho natin, minsan, hindi mo maiwasan si stress. Yes. Sa presyon mo. Yes. Tapos maganda rin siya sa rheumatoid arthritis. Yun ang maganda talaga. At ang laki rin ng feedback natin tungkol sa video natin sa Yes. rheumatoid arthritis. So, kayong lahat na nagustuhan yung video na yon, maaring nakakaranas. Ayan si Doc na nagsabi, malunggay makakatulong sa inyo. Then sa kape. Ang kape kasi mataas ang chlorogenic acid. Pero itong malunggay, may chlorogenic acid din. Para saan yung chlorogenic acid na to? Maganda ito, pampababa ng inflammation, pampababa ng blood sugar level. Tapos sa mga studies, nagpapapayat pa. Tapos yung body weight bumababa, body mass index bumababa, at ang waistline lumiliit. Yun ang maganda. Isa pang sikat natin na video yan, yung kapaliit ng siya. Kaya nga, lahat to nasa moringa. Antinde, Doc. Antinde. Then may phenolics pa siya. Meron pa siyang carotenoids na pinag-usapan natin kanina, vitamin A, tapos may vitamin C pa, na lahat to, nakikita to sa malunggay. Wow. Sulit na sulit. Sulit na sulit Kahit yan. bilhin mo pa, kahit hindi libre. Yes. Kaya nga maganda kasi moringa at malunggay sa atin pag kinakain natin siya. Mainit ang araw natin, di ba? Nagkakaroon tayo ng oxidative stress sa ating kutis. Ito nakakatulong sa ating UV exposure para hindi tayo magka-cancer. So, wag masuradong pakasiguro sa melanin levels. Natin. Tama. Makakatulong rin doon. Yes. Okay. So, punta natin sa pangatlo. Ang pangatlong benefit nito is sa blood sugar level natin. Ayon sa 2020 na studies, meron silang 7 na human studies, tapos 23 na animal studies. Yung malunggay nakakatulong sa pagbababa ng sugar. Nagtutulong siya sa pagmamanage ng diabetes. Tapos yung powder na nabibili yun, powdered na malunggay leaf, yun ang ginawa sa study na yun. So, pero syempre, Doc, hindi naman ibig sabihin yan na dahil kumakain ka malunggay lagi, pwede ka nang mag-processed food at fast food all the time, di ba? Kailangan pa rin tama yung dieta mo. Tama. Parang pwede kaya magkumain ng lason kapag nag-antidote ka. Mali eh. Ali rin. Tama. Meron siyang mga compound ng quercetin, camphorol, glucomoringin, chlorogenic acid, and isothiocyanate. Ganong karami ang antioxidant niya. So, yung mga yan, talagang nililitan nila yung chance mo magkaroon ng sakit. Kaya nga ng diabetes at cancer, no? Yes. So, pang-apat, nakakatulong to sa inflammation. So, yung inflammation, maganda siya pangpalaban ng mga infection o injury. Pero pag mataas ang inflammation dahil sa kakakain natin ng processed food, pangit din. So, ito, nakakalaban sa inflammation. So, anti-arthritis siya. Anti-asthma siya, anti-ulcerative colitis, mga ulcers, advanced form of fatty liver, yung mga fatty liver, tinutulungan niya. Tapos, yung mga perimenopausal symptoms, yung mga mga hot flashes, yung mga more than 50 years old ka na, more than 60 years old ka na, di ba? May mga menopause na, yun. Mga hot flashes, saka yung night sweats, nababawasan niya. Parang kabaliktaran siya ng sugar, no? Kung yung sugar, Doc, tsaka processed food, lahat ng masama, ginagawa niya sa katawan mo, ito, lahat ng mabuti, gagawin niya. Sa katawan niya, tama, kasi nasa cellular level siya eh. So pag magandang cell mo sa brain, edi hindi ka madedemensya. Pag magandang cell mo sa heart, hindi ka magkaka-heart attack. So cellular level siya.
Yung dementia na yan, Dok, minsan nagiging bat ng jokes or iniisip naman tayo, hindi naman siguro ako ganyan pag tumanda ako. Pero pag nangyari, Dok, kawawa rin po yung mga apektado, no? Madami ngayon. Sobrang dami ngayon ng dementia ngayon. Napakarami. Na-observe ko, Dok, lalo na yung mga matatanda na tumanda sila sa metro, yung medyo yung environment talaga yung maingay, polluted. Parang ako, wala naman akong yung numerical na ebidensya nito, pero napansin ko yung mga matatanda na may dementia, mas doon ko nakikita sa mga ganong lugar. Puro pollution sa metro. Yan nga, Dok. Puro pollution talaga dun. Um, Yung mga anti-inflammatory property niya, dahil sa phenols, marami siyang phenols, alkaloids, flavonoids, carotenoids, vanillin, saka moringin. Ganun kaganda siya. Super. Super ganda. Number 5, yung malunggay, nakakababa ng kolesterol. Sabi na nga natin, BP. Tapos, alam naman, yung kolesterol at BP, kapag mataas palagi yan, nagkakaroon tayo ng heart attack at stroke. Pag binaba mo yan, ayon sa British Heart Foundation, mas mabababa ang chance mo magka-stroke at heart attack. Na-mention nyo, Dok, dahil sa masamang lifestyle habits, Yes. damage yung mga ugat natin. Diba? Yes. Kaya dun ang pinagsisimulan ng maraming cardiac problems. Yun, tama. Tapos, ito, ang malunggay, sa studies, pinapataas niya yung good cholesterol, pinapababa niya yung LDL, bad cholesterol, saka triglyceride. Ganun So, kaganda. Pinapataas ang good, pinapababa yung bad. Bad, yes. Then, pang-anim, nagproprotect siya against arsenic toxicity. Arsenic, Yes. yun nasa periodic table to, Dok. Nakakalason ng tao to, di ba? Yes. Minsan yung hindi ko alam yung mga soil natin nagkakaroon ng lason na, yung hindi ko alam kung may mga leak, 'di ba? Tapos yung sa dagat may arsenic na. So yung mga shrimps kumakain sa garon, medyo may mga konting arsenic ton. Tapos sa rice sa palayan may arsenic na siya. So yung mga chemicals, Dok, na dinadump natin sa tubig natin, it finds its way back, no? Balik ulit sa atin. Oo. Talagang, totoo yung kung anong tinapan mo, babalik sa'yo, no, Dok? Tama. So, yung sinasabi niyong arsenic, hindi siya enough para patayin ka sa isang kainan, pero paunti-unting nilalason ka. Yan, eksakto. So, pag patagal na, cancer, heart disease, skin lesions, lahat yan. Pero, meron tayong malunggay na nakakatulong sa atin. So, hopefully, yung mga antioxidative properties niya, Yes. anti-cancer. Yes. Tapos, may inherent siya property na nababawasan niya yung arsenic sa ating katawan. Pero nililinis niya. Yes siya. Yes. Detox, kumbaga. Yes. Ganun kaganda. Then, pang-pito, ang pinaka-importante sa ating lalaki, maganda ito para sa ating prostate enlargement. Mahirap pagkaroon ng ganun sa ito. Tapos, gigising ka sa gabi, ihi ka, di ba? Yun. Antioxidant siya, na-protect siya sa prostate natin. Yung sa prostate, pag nagkaroon ka ng cancer dyan, yan yung parang pouch siya, no, Dok? Tama ka nga. Ito rin, nakakatulong sa prostate cancer. Oo. Tapos, ito rin, pinipigilan niya na kumalat. Sa iba't ibang parte. Yes, kasi yung prostate, usually, kumakalat yan sa buto natin, sa spine natin. Ayun, pinipigilan niya. Malunggay. Napakali talagang silbi nito. Yes. Then, sa kalalakihan, yung erectile dysfunction, nakakatulong yon. Kasi nakaka-relax siya ng smooth muscles, yung ari natin, na nag-increase ng blood flow sa ating katawan. So, nagpa-flag ceremony. So, Dok, leak din ba yan na pinapababa niya? Sabi niyo kasi dati, di ba? Pag mataas cholesterol mo, pati BP mo, unang tatamaan yung function ng pagkalalaki mo. Yes. So, since ito, tinutulungan ka niya doon, may iwasan yung gano'n. Tama. So, pag maganda yung sa baba mo, maganda ang puso mo rin. Yes. Circulation. Sabi nga, di ba? Yung Yes. bago ka magkasakit sa puso, ito mo. Yan, within 5 to 6 years, yes. Oh my God. Tapos, nagkuwari yung may problema tayo sa sperm cell. Ito, nakakapag-improve ng sperm cell, saka yung mobility ng sperm cell. Pinapataas pa rin niya yung semen, yung kulay puti. Semen volume, dadami. So, yun, kung gusto mong maging macho, tunay na lalaki, kumbaga, malunggay ang tapat mo. Yes. Lalo na kung gusto mong mag-anak. Oh, yun. Yes. Eto, Do, baka naman too good to be true, itong malunggay natin. Meron bang risks or potential na bad effects to? So far, okay siya. Pagka araw-araw ka kumakain nito, okay siya. Hindi ganyan kasama. And katulad ng iba, mamaya pag-usapan natin yung chia, siyempre, or oatmeal, may konting side effect. Ito, maganda siya. Pero, di ba yung may malunggay tayo sa likod ng bahay natin? Kailangan huhugasan mo.
Oo naman, Dok. Alam bakit? Ang dami na ng dahil sa pollution natin, na tinatamaan, 'di ba? May isa akong kilala na kumakain ng gulay sa backyard niya. Kaso ang daming mga pollution, nagkasakit siya. Nagkasakit siya. Kailangan talaga pakahugas mo, no? Yes, kailangan hugas mo kasi yung acid rain, tapos tatama sa yung dumidikit sa malunggay yun, Tama. tapos yung kailangan hugasan natin. Actually, kung taga-probinsya ka nga, katulad natin, pumunta ka lang sa metro, kumbaga nasa Bulacan ka pa lang, nasa bungad ka pa lang, kita mo na ba kulay ng hangin, Oo, oo, oo. Tsaka pag nasa skyway ka. Yes, Tama. yes. Tapos yung puno hindi na green eh. Puti-puti na, di ba? Ayun, tapos Tama. kakainin mo, lulutuin mo. Yun, ang sama nun sa katawan natin. Hindi dahil sa dahon, kundi dahil sa pollution. Kasi maaring pagkaharap mo, akala mo wala, pero may particles talaga sa hangin na dumidikit sa kanya, no? Tapos, pag may thyroid problem ka, check na lang natin yung T3, T4 kung apektado o hindi. Yun, thyroid problem. Konsulta mo muna sa doktor mo. Yan, tama. Itong malunggay, nakakatulong pababa ng sugar. Tapos, hindi mo lang mababa sugar mo, tapos kumain ka ng gamot, mapababa ng sugar pa. O di, Ulo ka. hypoglycemia tawag daw to. Minsan, baka mahulog ka, matumba ka. Ayun, so ingat na. Check ninyo, yung, baka mag-improve kayo. So, tapos minsan may mga iba nag-i-insulin pa, di ba? So, check ninyo para sigurado tayo. Siguro mas maganda kung may gabay talaga ng doktor, no? Yes. Kaya talaga, 3 times a day, check natin yung sugar natin. Kung gumaganda na, punta ka na sa doktor ninyo. Tawag, Dok, gumaganda na yung blood sugar ko O, di, yung gagawin ng doktor, babawasan niyo yung gamot. Yung metformin mo. Yeah, metformin, glycoside, madaming gamot na yan, pababawasan niya. So, Doc, eto lang, tanong na piloso po ng konti. Sige. Pagpasensyahan nyo na. Mahirap naman kumain araw-araw ng tinola. Ayo, tama ko. Na-mention nyo, mas maganda kung meron konting moringa or malunggay araw-araw sa diet natin. Ano ang pwede natin gawin kung hindi naman available yung puno, hindi tayo pinalad na nasa bakuran natin or nakakasawa rin ng araw-araw na tinola? Anong pwede para ma-integrate natin sa diet natin? Ay, maganda yung capsule or mas maganda pa yung moringa or malunggay powder. Yun. Bibili lang kayo. Araw-araw. Tinitimpla ito, no? Tinitimpla or capsule. Bago kumain ka, mga 30 minutes, napakaganda nun. So, kumbaga may pagkaparang collagen din na pili ka kung inumin mo yung capsule or itimpla. Yes. Dahil ako, tamad ako, doon na lang ako sa capsule. Para isang lunok, tapos na obligaran ko kay malunggay. Kaya nga. Alright, sobrang dami nating natutunan. Yung malunggay, napaka-common, ang daling ma-take for granted. Tama. Pero ang hindi natin dapat i-take for granted, number 1, masarap siyang isahog sa mga ulam-ulam natin. At number 2, sobrang grabe pala yung siksik sa mga nutrients, antioxidants, you name it, it has it. Sabi nga ni Doc, wonder plant talaga ito, miracle plant. So, Tree of life. Tree of life. So, kumbaga, ano pa ba ang masasabi nating superlatives tungkol sa malunggay? And pag naiisip nyo lagi, ang malas naman natin sa Pilipinas, bakit tayo naging Filipino, isipin nyo na lang, at least, nabiyayaan tayo ng malunggay. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So. Kaming magpapaalam muna, saying stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!